Hapon na noon at puno ng mga sasakyan at tao ang paradahan ng abalang shopping mall. Mabilis na naglalakad si Ricardo, isang mayamang negosyante, papunta sa kanyang mamahaling kotse. Nakahawak na ang kamay niya sa hawakan ng pinto nang marinig niya ang tunog ng isang taong tumatakbong nakapaa sa likuran niya. Lumingon siya at nakita ang isang batang babae. Mukha siyang pagod na pagod, kupas at gusgusin ang damit niya at hingal siya na para bang kagagaling lang sa isang nakakatakot na pagtakas. "Sir, sandali!" sigaw niya habang itinuturo ang ilalim ng kotse, nanginginig ang kamay. "Pakiusap, tingnan niyo sa ilalim." May pagmamadali sa boses niya na nagpabilis ng tibok ng puso ni Ricardo. Litong-lito, dahan-dahan siyang yumuko para sumilip. Hindi niya alam kung ano ang makikita niya. Pero nang makita niya kung ano ang nasa ilalim ng kotse, napako siya sa kinatatayuan. Maliit at simple lang iyon, pero sobrang hindi inaasahan na sa sandaling iyon, nagsimula niyang makita ang bata sa ibang paraan. Bago tayo magpatuloy, ilagay ang pangalan ng lungsod ninyo sa comments. Gustong-gusto kong makita kung gaano kalayo nakakarating ang mga kwentong ito. At kung nag-e-enjoy kayo, huwag kalimutang mag-like at mag-follow para sa iba pa. Ngayon, ituloy natin. Si Ricardo Martinez ay 43 taong gulang. May-ari siya ng isang matagumpay na tech company na nagkakahalaga ng milyon-milyon, may 3 mamahaling imported na kotse at sobrang siksik ang schedule niya na parang hindi sapat ang isang araw. Noong partikular na Martes ng Hunyo, lalo siyang nagmamadali. Sa loob ng 20 minuto, may mahalaga siyang meeting kasama ang mga investor na Hapones. Pero bago iyon, kailangan muna niyang dumaan sa opisina para kunin ang ilang dokumento bago tumuloy sa hotel. Gaya ng dati, siksikan ang paradahan ng Eldorado Mall. Matulin ang lakad ni Ricardo sa pagitan ng mga hanay ng kotse, nakasuot ng perpektong abuhing suit, may dalang makintab na Italian leather briefcase at nakatutok ang mga mata sa screen ng telepono, isa pang email, isa pang urgent na gawain, isa pang problemang kailangang ayusin. Hindi niya napansin ang nangyayari sa kabilang dulo ng paradahan. Sa kabila, si Ana, 6 at kalahating taong gulang pa lang, ay tumakbo palabas mula sa bakery malapit sa likurang pasukan ng mall. Nakapulupot sa magulong ponytail ang kayumanggi niyang buhok at ang kupas niyang rosas na damit ay parang dati pang pag-aari ng iba. Nakapaa siya, marumi ang paa sa alikabok ng mainit na sementong dinaanan. Pero maliwanag ang saya sa mukha ni Ana. Sa mga kamay niya, may hawak siyang maliit na supot na kulay kayumanggi. Binigyan siya ng mabait na tindera ng bakery ng isang koksinha. Tunay na koksinha. Mainit pa ito at umaalingasaw ang masarap na amoy ng tinimplahang manok at malutong na pritong masa. Ilang linggo na siyang hindi nakakatikim ng ganito. Humanap siya ng pwesto malapit sa isang haligi. Dahan-dahang binuksan ang supot at tiningnan ang gintong merienda sa loob. Perpekto ito. Pumikit siya at huminga ng malalim, ninanamnam ang amoy. Doon niya narinig ang sigawan, "Hoy! May pagkain si Ana!" Napatingala siya at nakita ang 3 mas matatandang batang lalaki na tumatakbo papunta sa kanya. Nangunguna si Tiago, ang 9 na taong gulang na laging nambubuli sa mas maliliit. Kinabahan si Ana. Mabilis niyang tinupi ang supot, niyakap sa dibdib at tumakbong palayo. "Bumalik ka!" sigaw ni Tiago. "Titingin lang kami." Pero alam ni Ana ang totoo, ang titingin lang ay laging nauuwi sa pag-agaw. Zigzag siya sa pagitan ng mga kotse, kumakabog ang dibdib, tumatama ang talampakan sa mainit na semento. Kailangan niyang makahanap ng ligtas na taguan. Agad, mabilis, mag-isip, sabi niya sa sarili. Palingalinga ang mga mata. Sa mga haligi, masyadong halata. Sa basurahan, masyadong marumi. Kailangan niya ng taguan na hindi mahuhulaan. At nakita niya iyon, ang makintab na itim na kotse na laging nagpaparada sa pwestong iyon sa oras na ito.
Kotse iyon ng lalaking naka-fancy suit. Walang pag-aatubili, yumuko si Ana at marahang isinuksok ang maliit na supot sa ilalim ng kotse sa tabi ng likurang gulong. Pagkatapos, tumayo siyang parang normal lang. Walang laman ng mga kamay na parabang wala siyang hawak. Sakto namang dumating ang mga lalaki. "Asan na?" singhal ni Tiago, ikinukuti ng noo habang naglilibot ang tingin. Kibit balikat si Ana. "Ano ang asan?" "Yung pagkain, nakita ka naming tumatakbo." "Kinain ko na," sabi niya. "Sinungaling, kanina lang hawak mo yon." "Kinain ko habang tumatakbo," sagot niya. Masamang tingin ang ibinigay ni Tiago pero wala siyang ebidensya. Tinulak niya si Ana at umalis na galit kasunod ang iba. Nagantay si Ana ng kaunti para makasigurong wala na sila. Pagkatapos napabuntong hininga siya, guminhawa ang pakiramdam, gumana ang plano niya. Ngayon, kailangan na lang niyang maghintay ng ilang minuto. Pagkatapos kukunin niya ang koksinha, magtatago sa ilalim ng overpass at kakainin ito ng payapa, bawat kagat ay ninanamnam. Tahimik siyang umupo sa gilid ng bangketa, nakatutok ang tingin sa itim na kotse. Doon niya nakita siya, papunta na ang lalaking nakasuit, mabilis maglakad, gaya ng lagi, nakapokus sa telepono, kunot ang noo. Dire-diretso siya papunta sa kotse kung saan nakatago ang koksinha. Biglang tumayo si Ana. Kapag sumakay ito at umandar, maaaring madurog ng gulong ang supot. O mas malala, gumulong ito sa kalsada at masagasaan ng ibang kotse. Kailangan niya itong pigilan. Mabilis siyang naglakad tapos tumakbo. "Sir!" tawag niya. "Sir, sandali!" Narinig ni Ricardo ang boses pero hindi siya huminto. Nasa hawakan na ang kamay niya. "Pakiusap, sir!" Nanginginig ang boses ng bata, puno ng pagmamakaawa at pagmamadali. Sa wakas, lumingon siya. Nakatayo ang bata, ilang metro ang layo, hingal na hingal, dilat ang mga mata at nakatitig sa ilalim ng kotse. Itinuro niya iyon habang nanginginig ang kamay. "Pakiusap, tingnan niyo sa ilalim ng kotse." Napatalo ng tibok ng puso ni Ricardo. Iba't ibang isip ang sumagi sa utak niya. Banta ba ito? Bomba? Patibong? May taong nakatago sa ilalim. Dahil minsan na siyang nabiktima ng pagnanakaw, agad napunta sa panganib ang iniisip niya. Ibinaba niya ang briefcase at maingat na yumuko, handang kumilos kung kinakailangan. Pero sa ilalim ng kotse, walang banta. Isang maliit na supot na kulay kayumanggilang, nakasiksik sa tabi ng gulong, bahagyang nayupi. Nakunot ang noo ni Ricardo, pinulot niya ito. Magaan. Mainit-init pa? Amoy pritong pagkain, binuksan niya ang papel. Sa loob ay isang koksinha, maliit, medyo nayupi at bahagyang malamig na, dumikit ang masa sa supot. Pero buo pa rin, lalong nalito si Ricardo. Tumayo siya at tiningnan ang bata. Hingal pa rin ito, magkadikit ang maliliit na kamay at nakatitig sa pagkain sa kamay niya. Ako, mahinang sabi niya mahiyain. Binigay po ito ng tindera sa bakery, pero may mga mas matatandang batang lalaki na gustong agawin. Kaya kailangan ko pong itago agad, alam nyo? Sa ligtas na lugar para hindi nila makita. Tumingin si Ricardo sa koksinha, pagkatapos sa bata, pagkatapos sa pagkain ulit. "Itinago mo dito?" Tumango si Ana na kayuko. "Opo. Pasensya na po, sir. Hindi ko po sinadyang gamitin ang kotse nyo. Pero hindi ko po alam kung saan pa. Akala ko ligtas dito hanggang umalis sila." May gumalaw sa loob ni Ricardo, isang damdaming hindi niya pamilyar. Bakit mo ako sinabihan ngayon?" Tanong niya, medyo mas matalim ang boses kaysa sa gusto niya. "Pwede kang naghintay na umalis ako tapos kunin mo ulit." Tumingala si Ana at sa unang pagkakataon, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ricardo. "Kasi po kung pinaandar niyo ang kotse, baka nadurog o baka gumulong sa kalsada at masagasaan." Lumapit siya ng kaunti. "Ayoko pong masira."
Saglit katahimikan lang ang namagitan sa kanila. Tumingin si Ricardo sa koksinha tapos sa bata. Sa paligid, nagmamadali ang mga tao, abala sa kani-kanilang lakad, hindi man lang napapansin ang nangyayari. Kaya, iyo ito, mahinang tanong niya. Opo, ang bulong ni Ana. Akin po. Pero, natigil siya. Bumaba ang tingin niya sa lupa at marahan niyang kinagat ang ibabang labi. Tahimik na naghintay si Ricardo. Pero, muling bulong ni Ana, halos hindi marinig, sa inyo na po. Parang huminto ang oras. Ano? Napakurap si Ricardo, hindi sigurado kung tama ang narinig niya. Sa inyo na po ang koksinha, ulit niya mas malinaw na ngayon kahit nananatiling nakatingin sa lupa ang kanyang mga mata. Ako po, kumain na ako kanina. Sa simbahan, namigay sila ng sabaw. Bahagya niyang itinaas ang tingin. Merienda lang naman po yun, ayos lang po ako. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumingala at tuluyang sinalubong ang mga mata ni Ricardo. Araw-araw po kayong nandito, lagi ko po kayong nakikita, mukhang pagod, laging nagmamadali. Nag-atubili siya bago idagdag ng mahina. Sa tingin ko po, mas gutom kayo kaysa sa akin. Parang may humigpit sa loob ni Ricardo. Nakatitig siya sa munting bata, 6 na taong gulang, nakasuot ng kupas na damit, nakapaa, marumi ang mga paa sa alikabok. Kakatakbo lang niya palayo sa 3 mas matatandang bata para maprotektahan ang isang simpleng merienda. Niloko niya sila, humanap ng matalinong taguan at isinugal ang sarili niyang kaligtasan. At ngayon, iniaalok niya iyon sa kanya, isang taong hindi man lang niya kilala, ang kanyang pinakamahalagang pagkain. Isang lalaking nakaangkop na suit. Isang lalaking kumain ng mamahaling pagkain sa isang high-end na restaurant ilang oras lang ang nakalipas. Isang lalaking mas maraming pagkaing masasayang sa hapunan kaysa sa makakain niya sa loob ng 1 linggo. Nanikip ang lalamunan ni Ricardo sa emosyon. Dahan-dahan siyang lumuhod hanggang sa magkapantay sila ng mata. Ano ang pangalan mo? Ana, maingat niya itong inulit. Ana, ako si Ricardo. Nanginginig ang boses niya, napatingin siya sa koksinha na hawak pa rin niya, maliit, malamig. Marahil ay hindi man lang aabot sa 3 real ang halaga. Pero sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay kasing halaga iyon ng ginto. Hinding-hindi ko ito matatanggap, sabi niya, inaabot pa balik ang pagkain. Umatras si Ana ng isang hakbang, ipinulupot ang mga kamay sa likod. Bakit po hindi? Dahil sa iyo ito, pinaghirapan mo ito, ikaw ang dapat mag-enjoy. Pero kakain po ako mamaya, simple niyang sagot. Lagi naman po akong nakakahanap ng paraan para makakain. Nag-alinlangan si Ricardo, saka nagtanong, At ikaw, gutom ka ba ngayon? Bahagya siyang nagkibit balikat, Opo, pero ayos lang po, kaya kong maghintay. Naramdaman ni Ricardo na parang mapupuno ng luha ang mga mata niya. Isang batang halos 6 na taong gulang pa lang, sinasabing kaya niyang maghintay. Inaalok ang kaisa-isang pagkain niya sa iba. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang boses. Sige, sabi niya sa wakas, nanginginig ang tinig, pero sa isang kondisyon lang. Bahagyang itinagilid ni Ana ang ulo, nagtataka. Hahatiin natin. Lumaki ang mga mata niya. Hahatiin. Oo, ngumiti si Ricardo. Kalahati sa'yo, kalahati sa akin. Deal. Unti-unting lumitaw ang isang tunay at taos-pusong ngiti sa mukha ni Ana. Deal. Doon mismo, sa gitna ng paradahan, hinati ni Ricardo sa 2 ang koksinha. Iniabot niya ang kalahati kay Ana. Maingat niya itong tinanggap na para bang may ibinigay sa kanya na napakahalaga. At magkatabi silang kumain. Sa gitna ng mga kotse, napapalibutan ng ingay sa isang lugar na puno ng mga taong may lahat, ngunit walang napapansin. Dahan-dahang ngumagat si Ricardo. Malamig na ang koksinha, medyo makunat, malamang ilang beses nang nagamit ang mantika.
Pero iyon ang pinakamakahulugang pagkain na natikman niya sa buong buhay niya. Nang matapos sila, pinunasan ni Ana ang mga kamay niya sa damit at ngumiti ng maliwanag. Salamat po sa pakikihati, Sutman. Ilingon ni Ricardo ang ulo niya para hindi makita ang luhang dumadaloy sa pisngi niya. Salamat sa pakikihati sa akin, Ana. Kumaway siya ng bahagya at naglakad palayo. Ang kanyang mga hubad na paa ay marahang tumutunog sa semento. Nanatili si Ricardo sa kinatatayuan, tila napako, pinagmamasdan siyang palayo. Pagkatapos tiningnan niya ang relo, 15 minuto na siyang huli. Malamang nagsimula na ang meeting kasama ang mga investor na Hapones nang wala siya. Pero sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, wala siyang pakialam. Kahit nang makarating siya sa meeting, hindi pa rin siya makapag-focus. Nandoon ang katawan niya, pero malayo ang isip. Paulit-ulit niyang nakikita ang munting kamay ni Ana na may hawak na kalahating koksinha. Paulit-ulit niyang naririnig ang boses niya. Kaya kong maghintay. Pinili niya ang kabutihan kaysa sa gutom. Pinili niyang magbigay. Nang gabing iyon, nang umuwi si Ricardo sa kanyang marangyang penthouse sa Itaim Bibi na may malawak na tanawin ng skyline ng Sao Paulo, parang may nagbago. Ang espasyo sa paligid niya ay tila mas malaki, mas walang laman, at mas tahimik. At binuksan niya ang refrigerator. Puno ito mga imported na keso, sariwang organic na prutas, mga gourmet na tira mula sa tanghalian na inihanda ng kanyang kasambahay. Pero wala ni isa roon ang nakaramdam siyang nakabubusog. Ang wine cellar sa tabi ng refrigerator ay puno ng mamahaling bote, nakaimbak sa eksaktong tamang temperatura. Dahan-dahang isinara ni Ricardo ang pinto ng ref. Hindi niya maalis sa isip si Ana. Kung paano nito sinabi na kakain na lang siya mamaya kung sakaling makahanap ng kahit ano ang lola niya. Nung gabing yon, hindi madaling dumating ang tulog. Kinabukasan, bago pumasok sa opisina, dumaan si Ricardo sa isang lugar na hindi niya karaniwan. Hindi sa paborito niyang mamahaling French bakery kung saan ang mga pastry ay binabalot na parang mamahaling regalo. Sa halip, pumunta siya sa isang simpleng panaderya sa kanto. Yung amoy na amoy ang bagong lutong tinapay at kape at may pila ng mga ordinaryong tao bago pumasok sa trabaho. Umorder siya, 4 na koksinha, 2 manok, 2 may katupiri na keso. Dinagdagan niya ng orange juice, 1 hiwa ng carrot cake at 1 pakete ng cookies. Habang tinatype ng kahera ang order, ngumiti ito at nagtanong, para po ba ito sa espesyal na tao? Napahinto si Ricardo, saka tumango. Oo, para sa isang kaibigan. Hapong iyon, eksaktong 5:30, dumating si Ricardo sa paradahan ng shopping mall. Parehong oras gaya ng dati. Pero ngayon, hindi nakatutok sa telepono ang atensyon niya. Palingalinga siya. Naghahanap. At nandoon siya, nakaupo si Ana sa gilid ng bangketa malapit sa pasukan gamit ang maliit na patpat para gumuhit ng mga hugis sa maalikabok na semento. Nang makita niya ang itim na kotse ni Ricardo na papasok, lumiwanag ang mukha niya sa tuwa, tumayo siya at kumaway, taas na taas ang 2 braso. Ipinark ni Ricardo ang kotse, kinuha ang paper bag sa upuan ng pasahero at bumaba. Hi, Ana! Wow, Sutman! Sigaw niya, tumatakbong papalapit, kumikislap ang mga mata. Bumalik kayo! Sabi ko naman babalik ako, iniabot niya ang supot. Para sa'yo to. Maingat itong tinanggap ni Ana. Binuksan niya at sumilip sa loob. Lumaki ang mga mata niya sa gulat. Wow, bulong niya. Ang dami nito! Marami nga, sabi niya, nakangiti. May koksinha, cake, juice, at cookies. Cookies? Totoo? Tumataas ang boses niya sa hindi makapaniwala. Totoong cookies? Totoong cookies. Tumingala si Ana sa kanya ng seryoso, lampas sa edad niya ang bigat ng tingin. Pero sir, sobra naman po, hindi ko mauubos to. Kung ganon baka pwede mo itong i-share sa iba? Huminto siya nag-isip, pagkatapos tumango.
I-share ko kay Lola, gustong-gusto niya ang carrot cake. E di dalhin mo sa kanya, hikayat ni Ricardo. Mahigpit na niyakap ni Ana ang supot sa dibdib. Tapos lumambot ang boses niya habang tumingala at nagtanong, "Bakit niyo po ginagawa ito?" Napakurap si Ricardo. "Ginagawa ang alin. Binibigyan niyo ako ng pagkain. Ang bait niyo, kahapon hinatin niyo yung koksinan niyo. Tapos ngayon dala niyo pa tong lahat. Bakit?" Nabigla siya sa tanong. Lumuhod siya ulit para magkapantay sila ng mukha. "Kasi kahapon," mahinahon niyang sabi, "may itinuro ka sa akin na mahalaga." Nakunot ang noo ni Ana. Ano pong itinuro? Na ang pinakamabubuting tao sa mundo ay hindi yung may lahat, kundi yung marunong magbahagi kahit kaunti lang ang meron sila. Nag-isip si Ana saglit, tapos lumambot ang mukha niya sa isang tahimik, taus-pusong ngiti. Lagi yang sinasabi ni Lola, sabi niya. Sabi niya, mas nakakabusog ang pagkaing pinaghahatian kasi pinupuno rin nito ang puso. Naramdaman ni Ricardo ang pamilyar na paninikip sa dibdib. "Mukhang napakatalino ng lola mo." Itinuro ni Ana ang kabilang dulo ng paradahan. "Nandun po siya sa ilalim ng overpass." "Doon kayo nakatira?" "Oo. Naglalagay kami ng asul na tolda. Kapag umuulan, gumagapang kami sa ilalim para hindi mabasa." "Doon ka nakatira kasama ang lola mo?" "Oo," tumango si Ana. "Simula nang umalis si Mama." Kaswal niya itong sinabi, pero narinig ni Ricardo ang bigat sa likod ng mga salitang iyon. "Umalis ang mama mo?" Marahan niyang tanong. "Oo, matagal na." Sabi ni Lola, naghanap siya ng trabaho sa malayo. Babalik daw siya kapag may sapat na pera. Nagkibit balikat si Ana, pero nakita ni Ricardo ang sakit na sinusubukan nitong itago sa simpleng galaw na iyon. Ang tagal lang talaga. Hindi alam ni Ricardo ang sasabihin, kaya wala siyang sinabi. Nanatili siyang nakaluhod sa tabi niya, tahimik, hinayaang magsalita ang sandali. "Pero mabuti po akong inaalagaan ni Lola," dagdag ni Ana pagkalipas ng kaunti. Mahina ang boses niya, halos nag-iisip ng malalim. "Tinuruan niya akong magbasa at magsulat din." "Paano kanya tinuruan?" Usisa ni Ricardo, nagtataka. "Nakakakita kami ng lumang dyaryo sa basurahan," proud na sabi ni Ana. "Ipinapakita niya sa akin ang mga letra at tinutulungan niya akong bigkasin." "Marunong ka nang magbasa?" "Marami na." Lalong lumiwanag ang mga mata niya. "Kahit plaka ng sasakyan. Yung sa inyo, alam ko, RTA, tapos maraming numero." Napalingon si Ricardo sa kotse niya, namangha. "At gusto mo bang magbasa?" "Gustong-gusto ko," tumango si Ana. "Kaso wala akong libro. Dyaryo lang. Minsan binabasa ko rin ang mga salita sa mga bus kapag dumadaan." Parang normal lang niyang sinabi na para bang walang bigat. Pero para kay Ricardo may bigat. Isang batang natutong magbasa mula sa piraso-pirasong dyaryo. Isang batang minememorya ang mga ads sa gilid ng bus dahil wala siyang libro. Isang batang nakipaghati ng kaisa-isa niyang koksinha sa isang estrangherong nakasuit. "Ana," maingat na simula ni Ricardo, pinipili ang mga salita. "Ikaw at si Lola mo, may kailangan ba kayo? Ibig kong sabihin, bukod sa pagkain?" Natahimik si Ana, nag-iisip ng mabuti. "Kailangan po namin ng maraming bagay, sir," mahinang sabi ni Ana. Pero lagi pong sinasabi ni Lola na huwag akong hihingi ng sobra kasi nagagalit ang mga tao. "Hinding-hindi ako magagalit," mahinahong sagot ni Ricardo. "Pwede mong sabihin sa akin?" Tinitigan ni Ana ang mukha niya sandali para bang sinusukat kung paniniwalaan ba siya o hindi. Pagkatapos, napabuntong hininga siya. "Ang lamig po talaga sa gabi, tapos si Lola laging inuubo. Iisa lang po ang kumot namin at sobrang nipis." Bumaba ang tingin niya sa lupa. "Pero lagi pong sinasabi ni Lola na magiging okay lang kami. Lagi niya pong sinasabi yon." Huminga ng malalim si Ricardo at bumigat sa dibdib niya ang mga salita. "Magdadala ako ng kumot bukas. Ayos lang ba?" Nagningning ang mga mata ni Ana sa gulat. "Na talaga po?
Talaga, pangako. Ngumiti siya. Pero iyon yung uri ng ngiting na pudpud na sa dami ng napapako at nababasag na pangako. May pag-asa pero maingat. Napansin yun ni Ricardo. Ana! Marahan niyang sabi, tingnan mo ako! Tumingala siya. Kapag nangako ako, tinutupad ko. Lagi, magdadala ako ng mainit na kumot bukas. Maaasahan mo yon. Tinitigan siya ni Ana ng mas matagal, parang hinahanap sa mukha niya kung totoo. Pagkatapos ay tumango. Sige, suitman, napatawa si Ricardo. Actually, Ricardo ang pangalan ko. Pwede mo kong tawaging ganun. Ricardo, sabi ni Ana, sinusubukan ang pangalan. Sige, Ricardo. Inayos niya ang kupas ng mga strap ng lumang backpack na dala niya at mas hinigpitan ng yakap sa paper bag. Ibibigay ko po ito kay Lola. Sasaya po siya ng sobra. Talaga? Talagang talaga. Matagal na po kaming hindi nakakakain ng cake. Kumaway si Ana at tumakbo palayo papunta sa overpass. Ang kanyang mga hubad na paa ay marahang dumadagundong sa semento. Pinanood siya ni Ricardo at nanikip ang dibdib niya. Sa paligid tuloy ang ikot ng buhay. Umuugong ang paradahan, mga taong sakay ng mamahaling kotse, may bit-bit na shopping bag mula sa mga high-end na tindahan, nakasuot ng designer na damit. At ni isa sa kanila, walang nakapansin sa munting batang nakapa, nakakupas na rosas na damit, tumatakbo papunta sa isang toldang silungan sa ilalim ng overpass. Sumakay si Ricardo sa kotse niya pero hindi niya agad pinaandar. Umupo siya sa katahimikan, parehong kamay sa manibela, nakatitig sa unahan. Naisip niya ang anak niyang babae na nakikita lang niya isang weekend kada buwan matapos ang diborsyo. 7 na ito. 1 taon lang ang tanda kay Ana. Nakatira ito sa maluwang na apartment na may 3 kwarto, may aparador na puno ng damit, may sariling iPad, may ballet class, swimming lessons at English tutor. At nagre-reklamo kapag mabagal ang wifi. Walang wifi si Ana, walang kwarto, walang sapatos, pero inialok siya ng pagkain. Pinaandar ni Ricardo ang makina, dahan-dahang lumabas ng paradahan at umalis habang nag-uunahan ng mga iniisip niya. May kailangan siyang pagdesisyunan at nagpasya siya. Kinabukasan, sa halip na dumiretso sa trabaho, pumunta si Ricardo sa isang department store. Pinuno niya ang isang buong shopping cart, 2 makapal at mainit na kumot, isang pink, isang blue, yung mga kumot na bagay sa malamig na gabi sa Sao Paulo. Isang kumpletong hygiene kit, sabon, shampoo, mga toothbrush, toothpaste. Maingat siyang pumili ng mga damit pambata sa size 6, 3 buong set ng outfit, 2 dress at isang makapal na coat. Tapos halos hindi niya namamalayan, nagdagdag pa siya ng 5 librong pambata mula sa kids section, makukulay, puno ng mga kwento. Pagdating niya sa cashier, ngumiti ito sa bunton ng mga gamit. Oh, para po ba ito sa Children's Day? Napatingin si Ricardo sa card. Oo, para sa isang napaka-espesyal na tao. Pagsapit ng 5:00 ng hapon, bumalik siya sa mall. Mas maaga ngayon ng kaunti. Ipinark niya sa dati niyang pwesto, binuksan ang trunk, kinuha ang mga supot at nagsimulang maglakad papunta sa overpass. Unang beses niyang pumunta roon. Mas maikli pala ang lakad kaysa sa akala niya. 100 metro lang ng basag-basag na semento, may kalat na basura at mga damong sumusulpot sa pagitan ng bitak sa bangketa. Habang papalapit siya sa mga konkretong haligi, mas lumalakas ang ingay mula sa abalang kalsada sa itaas, umuukilkil at umuulit ang alingaw-ngaw sa pagitan ng mga pader. At nakita niya ito. Ang tahanan ni Ana, isang luma at kupas na asul na tolda, mahigpit na nakaunat sa pagitan ng 2 haligi. Karton ang ginawang pansamantalang pader. Nakaayos sa isang gilid ang mga boteng may tubig, isang maliit na camping stove, isang kinalmot at dented na kaldero, 2 lumang kumot, maninipis at nakatiklop. Lahat ay nakalagay na parang pinag-isipang mabuti. At sa tabi nito isang babae,
Mukha siyang nasa 60, nakatali sa bun ang kulay abong buhok at may kupas na shawl sa makitid niyang balikat. Nakaupo siya sa isang piraso ng styrofoam, nag-aayos ng mga gamit sa loob ng plastic bag. Nang makita niya si Ricardo na papalapit na may bit-bit na mga supot, mabilis siyang tumayo. Matigas ang tindig, halatang nag-iingat. "Kayo po ba ang lola ni Ana?" tanong ni Ricardo. Huminto ilang hakbang ang layo. Sumikip ang tingin ng babae, nagdududa. "Sino nung nagtatanong?" "Ricardo po ang pangalan ko," sabi niya, bahagyang itinaas ang mga dala. "May dinala po akong ilang bagay para sa inyo." Hindi pa rin lumuwag ang pagdududa ng babae. "Anong klaseng bagay, Ana?" "Mga kumot, damit, libro. Sabi ni Ana, malamig daw nitong mga huli. Kaya ako, Lola." Malinaw na umalingaw-ngaw ang boses ni Ana. Tumakbo siya mula sa likod ng tolda, nakapaa gaya ng dati at lumiwanag ang mukha nang makita siya. "Ricardo, bumalik kayo talaga." "Sabi ko naman, babalik ako," sabi niya nakangiti. "Dinala ko ang ipinangako ko," sabi ni Ricardo. Lumiwanag ang mukha ni Ana. Patalon-talon siya, handang tumakbo papalapit. Pero bigla siyang natigil nang mapansin ang maingat at nagbabantay na tingin ng lola niya. "Lola," masiglang sabi ni Ana, hinihila ang palda ng babae. "Si Ricardo yan, yung suitman na kinuwento ko, yung nakihati ng koksina sa akin." Tinuon ng matandang babae ang buong atensyon kay Ricardo at sumikip ang tingin niya. Hindi iyon galit, proteksyon iyon, yung matindi at hindi matitinag na uri na galing sa maraming taong pag-iingat sa isang mahirap na mundo. "Ibinigay ba niya sa iyo ang pagkain niya?" Mariing tanong nito, halatang may pagdududa sa boses. "Hindi po, ma'am," sagot ni Ricardo, matatag at magalang. Huminga siya ng malalim. Itinatago niya yon sa ilang batang lalaki na balak agawin. Pero nang makita niya ako, inialok niya sa akin. Kahit gutom siya, sumunod ang mabigat na katahimikan. Lumingon ang lola kay Ana, tumango ang bata. "Tama po, lola, pero hindi niya lang kinuha, nakihati siya. Kalahati sa kanya, kalahati sa akin." Bahagyang lumambot ang mukha ng babae. Hindi na ganun katigas ang mga mata niya. "Naiintindihan ko," sabi niya. "Patawarin mo ako kung maingat ako, sir, pero kailangan ko siyang bantayan. Nauunawaan mo naman." "Opo, lubos," sabi ni Ricardo, kalmado ang boses. "Ginagawa niyo po ang tama." Marahang tumango ang babae. "Pwede mong iwanan ng mga gamit diyan. Talagang nagpapasalamat kami." Maingat na inilapag ni Ricardo ang mga supot sa tabi ng tolda. Si Ana naman ay sumisilip na agad sa isa at lumaki ang mga mata niya nang makita ang pink na kumot. "Lola, tingnan niyo, pink. Katulad nung nakita natin sa bintana ng tindahan dahil sa soap opera." Lumapit ang lola niya at hinaplos ng maingat ang tela. Makapal, malambot, mainit. Nagtagal ang mga daliri niya sa pagkakahawak, mas matagal kaysa kailangan. Napuno ng luha ang mga mata niya, mabilis siyang kumurap at bahagyang inilayo ang mukha. "Salamat," mahina niyang sabi. "Mas malaking tulong ito kaysa sa alam mo." "Walang anuman," mahinahong sagot ni Ricardo. "At ang pangalan niyo po ay..." "Ines," sagot niya. "Pero pwede mo akong tawaging Donna Ines." "Donna Ines!" Inilahad niya ang kamay. Kinamayan siya ni Donna Ines, matatag ang kapit, magaspang ang palad mula sa maraming taon ng trabaho at hirap. Samantala, nakita ni Ana ang mga libro. Isa-isa niyang hinugot, isang bunton ng makukulay na librong pambata. Lumaki ang mga mata niya. "Ricardo, para sa akin to?" "Oo, para mabasa mo. Hindi mo na kailangang umasa sa mga lumang dyaryo." Mahigpit niyang niyakap ang mga libro sa dibdib at kumalat ang napakalaking ngiti sa mukha niya. "Salamat, maraming salamat." Sasagot pa lang si Ricardo nang may tumawag mula sa likuran niya. "Ricardo?" Nanigas siya, kilala niya ang boses na yon.
Dahan-dahan siyang lumingon at nakita niya si Rogelio, ang business partner niya, nakatayo mga 10 metro ang layo, may briefcase sa kamay at may halong hindi komportabling pagkabigla ang mukha. Rogelio, maingat na sabi ni Ricardo. Hey, sabi ni Rogelio, lumalapit habang sinisilip si Ana, si Donna Ines at ang mga supot sa lupa. Hindi mabasa ang ekspresyon niya. So, ano to? Pabulong niyang tanong, pilit na hindi marinig ng iba. Tinutulungan ko sila, tuyo ang sagot ni Ricardo. Nagbigay si Rogelio ng kalahating ngiti at marahang hinila si Ricardo sa braso. Inilayo ng kaunti. Grabe pare, anong ginagawa mo? Sumikip ang tingin ni Ricardo. Ano bang itsura ng ginagawa ko? Tinutulungan ko ang batang nangangailangan. Tinutulungan? Lalo pang ibinaba ni Rogelio ang boses. Come on, hindi to ligtas. Hindi mo kilala ang mga yan. Hindi mo alam kung ano ang kaya nilang gawin. Uminit ang dugo ni Ricardo. Kayang gawin ang eksakto, 6 na taong gulang siya, Rogelio. Ngayon, oo, sabi ni Rogelio. Pero paano pagtagal? Paano kung bigla na lang siyang pumunta sa opisina humihingi ng pera? Paano kung sabihin ng lola na may ipinangako ka at subukan kang idemanda? Naririnig mo ba sarili mo ngayon? Realistic lang ako, sabi ni Rogelio. Nakatiklop ang mga braso. Tingnan mo, gets ko. Gusto mong gumawa ng mabuti, maraming ganon. Pero may tamang paraan. Mag-donate ka sa charity, suportahan mo ang NGO. Yung may dokumento at may pananagutan, hindi yung diretsyong nagbibigay ka sa mga taong nasa kalye. Nanigas ang panga ni Ricardo. Inulit niya ng mahina ang mga salita. Mga taong nasa kalye. Oo, gaya ng... Mabilis na kinaway ni Rogelio ang kamay papunta sa direksyon nila. Mga ganitong tao. Kumuyom ang kamao ni Ricardo. Huminga siya. Sinubukang pakalmahin ng sarili. Hindi lang sila mga ganitong tao, Rogelio. May mga pangalan sila. Si Ana ang bata, si Donna Ines ang lola niya. Tao sila. Hindi sila delikado. Sila ay nabubuhay lang, nagsusurvive. Sige, dahan-dahan, sabi ni Rogelio bahagyang umatras. Ang sinasabi ko lang, mag-ingat ka. Pag binuksan mo yung pinto, paulit-ulit silang babalik. Ganyan yan. Mamaya niyan, may pila na rito araw-araw, humihingi ng kung ano. At kung meron, tanong ni Ricardo. Napakurap si Rogelio. Ha? At kung may dumating pang iba? Kung may iba ring nangangailangan ng tulong? Ano bang sinasabi mo? Magiging social worker ka na ngayon? Tumingin si Ricardo sa kanya. Tumingin talaga. At sa sandaling yon, nakita niya ng malinaw, masakit na malinaw. Hindi sila nabubuhay sa iisang mundo. Alam mo, Rogelio? Mahinang sabi ni Ricardo. Hindi ko nakakalimutan ang kumpanya, pero baka may mas mahahalagang bagay akong nakalimutan. Yung munting batang yon, tinutulungan niya akong maalala ulit. Umiling si Rogelio, halatang hindi kumbinsido. Di choice mo. Huwag ka lang magrereklamo kapag bumaligtad lahat. Tinapik niya ang balikat ni Ricardo sa mapagbaliwalang paraan, yung tapik ng taong hindi ka sineseryoso, at naglakad palayo papunta sa parking lot nang wala nang sinabi pa. Nanatiling nakatayo si Ricardo, tila nanigas, naninikip ang dibdib sa inis at tahimik na galit. Paglingon niya, nakita niyang nakatayo pa rin si Ana malapit sa tolda. Niyakap niya ang mga libro sa dibdib, pero wala na ang ngiti niya. Malaki ang mga mata, puno ng takot. Narinig niya, narinig din ni Donna Ines. Nakatayo ito sa tabi ng apo, nakapwesto na parang panangga, naninigas ang panga at ang isang kamay ay maingat na nakapatong sa balikat ng bata. Mabigat ang katahimikan sa pagitan nila. Lumapit si Ricardo ng isang hakbang. Sinubukan ni Ana ngumiti, maliit at nagmamadali ang boses. Ayos lang po sir, talaga. Naintindihan namin. Salamat po sa mga gamit, aalagaan namin to ng mabuti. Pero maraan na umiling si Ricardo. Hindi ayos. Lumuhod siya sa harap ni Ana.
Huwag mong pakinggan ang sinabi niya ha. Hindi ka niya kilala, wala siyang ideya kung sino ka. Bumaba ang tingin ni Ana sa lupa. Tama siya, di ba? Bulong niya. Problema kami. Baka mapahamak din kayo dahil sa amin. Parang may pumutok sa puso ni Ricardo. Hindi, Ana, hindi kayo problema. Ikaw ay isa sa pinakamabait at pinakamatapang na nakilala ko sa napakatagal na panahon. Tumingala siya nagulat. Talaga po? Talaga, sabi niya, marahang inilapag ang kamay sa balikat niya at gusto kong magpatuloy sa pagbalik dito. Hindi dahil kailangan ko, kundi dahil gusto ko. Gusto kitang makita araw-araw. Lumapit si Donna Ines, namumula ang mga mata at puno ng emosyon. Sir, ayaw naming maging pabigat kung magdudulot ito sa inyo ng problema. Hindi, putol ni Ricardo, tumayo at tinitigan siya sa mata. Hindi kayo pabigat. Huwag na huwag niyong iisipin yon. Kayo ni Ana ay... Sa totoo lang, kayo ang pinakamahalagang mga taong nakilala ko sa napakatagal. Pinagdikit ni Donna Ines ang labi, pinipigilan ng luha. Salamat, sir. Buong puso. Salamat. Bigla, ibinaba ni Ana ang mga libro at yumakap ng mahigpit sa baywang ni Ricardo. Natigilan siya sandali, nabigla, pero niyakap niya rin ito pabalik. Ang liit-liit niya sa bisig niya, ang gaan. Pagbitaw ni Ana, bumalik ang ngiti niya. Babalik kayo bukas, ha? Ngumiti si Ricardo ng mainit. Babalik ako, pangako. Maaasahan mo yon. Kumaway siya sa kanila at naglakad pabalik sa parking lot. Naninikip pa rin ang dibdib niya, pero ngayon, ibang pakiramdam na. May bagong umuusbong na linaw. Napagdesisyunan na niya, bumalik si Ricardo kinabukasan at kinabukasan ulit at araw-araw pagkatapos noon. Sa loob ng 2 linggo, naging ritual na ito. Araw-araw, 5:00 ng hapon, bago umuwi, dumadaan siya sa overpass. Nagdadala siya ng merienda, prutas at cough syrup para kay Donna Ines kapag lumalala ang ubo nito. Napansin niyang gasgas at masakit ang mga paa ni Ana sa kakalakad ng nakapaa, kaya dinalhan niya ito ng medyas at isang pares ng sneakers. Pero higit sa mga dala niya, ang oras na ibinibigay niya ang mas mahalaga. Nananatili siya, umuupo siya kasama nila, nakikinig. Nalaman niya na si Donna Ines ay halos buong buhay nagtrabaho bilang kusinera, una sa mga restaurant, tapos sa mga pribadong bahay. Pero habang tumatanda siya, hindi na niya kayang magtrabaho dahil sa arthritis. Nalaman din niya na umalis ang nanay ni Ana 3 taon na ang nakalipas, sinabing maghahanap ng trabaho at magpapadala ng pera. Pero hindi na ito bumalik. Natuklasan niya na ang umaga ni Ana ay ginugugol sa paglalakad sa paligid ng mall, tumutulong magbitbit ng mga bag kapalit ng ilang barya. May mga araw na may kaunting pagkain siya, may mga araw na wala. At sa kabila ng lahat, may nakita si Ricardo na maganda. Ang ugnayan ng maglola, mas matatag at mas puno ng pagmamahal kaysa sa karamihan ng pamilyang kilala niya na puno ang bank account. Pagkatapos, isang Sabado ng umaga, nagpa siya si Ricardo. Nagmaneho siya papunta sa headquarters ng kumpanya niya sa Itaim at dumiretso kay Silvana, ang HR manager. Silvana, nandun pa ba yung maliit na kwarto sa likod? Tanong niya. Yung dati nating ginamit na imbakan? Bahagyang kumunot ang noo ni Silvana. Oo, nandoon pa. Bakit? Pwede ba nating linisin? Gawin siyang pwedeng tirhan? Tirhan? Ulit niya tinaasan ng kilay. Parang may talagang titira doon? Oh. Technically pwede. May banyo yon, may maliit na bintana, kasya ang kama at siguro maliit na aparador. Pero Ricardo, bakit? Gusto kong bakantehin at ayusin, maglagay ng kama, wardrobe, kumot, mga gamit na kailangan. Gawin nating komportable. Tinitigan siya ni Silvana litong-lito. Sandali, ano bang plano mo? Huminga ng malalim si Ricardo. May kilala ako, isang babae na mahusay magluto. Pagod na ako sa walang lasa at outsourced na pagkain na pinapakain natin sa staff. Matagal bago nakapagsalita si Silvana.
Kukunin mo siyang cook? Oo, matatag na sabi ni Ricardo. Gusto ko siyang mapasama sa payroll. May maayos na kontrata, fixed na sweldo at benepisyo. At pwede siyang tumira sa kwartong yon kahit pansamantala lang hanggang makahanap siya ng mas maayos. Ricardo, maingat na sabi ni Silvana, pinipili ang mga salita. May mga umaasa ba sa babaeng to, pamilya? Meron, sagot niya. Siya ang nag-aalaga sa 6 na taong gulang niyang apo. At doon din ba mananatili ang bata sa kwarto? Oo, tumango si Ricardo. At gusto ko ring maipasok siya sa isang malapit na paaralan. Pwede mo bang tingnan kung aling mga eskwelahan ang may bakanteng slot? Ikinros ni Silvana ang mga braso, halatang nag-aalala. Ricardo, alam mo namang kukwestiyonin to ng board, di ba? Kumukuha ka ng tao na walang resume, walang references. May references siya, sabi ni Ricardo. Buong buhay siyang nagluto. Pero hindi mo siya kilala. Hindi mo nga alam kung maaasahan siya kung siya ay... Kilala ko, putol ni Ricardo. Matigas na ngayon ang boses. Mas pinagkakatiwalaan ko siya kaysa sa kalahati ng mga tao sa payroll natin. Dahan-dahang huminga si Silvana. Sige, aasikasuhin ko. Pero kung may magkamali... Wala! Nung Lunes ng hapon, mas maaga kaysa dati pumunta si Ricardo sa overpass. May dala siyang 2 mainit na lunchbox. Pagdating niya, si Donna Ines ay nagsasampay ng mga damit sa isang sampayan na gawa sa lubid na nakatali sa pagitan ng mga poste. Si Ana naman ay nakaupo malapit sa tolda, maingat na nagbabasa mula sa isa sa mga storybook na ibinigay niya. Dahan-dahang gumagalaw ang mga labi niya habang binibigkas ang bawat salita. Nang mapansin niya si Ricardo, mabilis siyang tumayo. Ricardo, maaga kayo ngayon. Maaga nga, sabi niya, itinataas ang pagkain at may dala akong tanghalian. Lumapit si Donna Ines, pinupunasan ng mga kamay sa kupas niyang apron. Hindi mo na sana kinailangan, Donna Ines, mahinahong sabi ni Ricardo. May mahalaga akong gustong pag-usapan sa inyo. Tumalas ang tingin ng matanda, alerto. Pag-usapan ng alin, huminga si Ricardo ng malalim. Kusinera po kayo, di ba? Oo, buong buhay akong nagluto. Bakit? Kasi gusto ko kayong kunin. Biglang tumahimik ang paligid. Napakurap si Donna Ines, hindi makapaniwala. Kunin, anong ibig mong sabihin? May kumpanya ako. Paliwanag ni Ricardo. Araw-araw kaming nagbibigay ng lunch pero outsourced ang pagkain at sa totoo lang, pangit. Kinuha niya mula sa loob ng jacket ang isang nakatiklop na dokumento. Gusto kong kayo ang magluto ng totoong pagkaing Brazilian, lutong bahay, kanin, beans, inihaw na karne. Yung pagkaing talagang gusto at na-enjoy ng mga tao. Iniabot niya ang papel, simpleng kontrata sa trabaho ito ginawa sa tulong ni Silvana. Tinanggap iyon ni Donna Ines na nanginginig ang mga kamay. Dahan-dahan niyang in-scan ang mga pahina, bahagyang nakabuka ang bibig habang nagbabasa. Ito ba ay opisyal, totoong trabaho, may sweldo, may pamasahe? Oo, tumango si Ricardo, at hindi lang yan. Itinuro niya ang bandang ibaba. May maliit na kwarto sa likod ng opisina. Dati itong bodega. Nilinis at inayos na namin. May kama, may wardrobe at sariling banyo. Pwede kayong tumira roon ni Ana hanggang sa makahanap kayo ng mas maayos na marerentahan. Bago pa siya makapagsalita, bumagsak na ang mga luha ni Donna Ines. Iniwan ni Ana ang libro at tumakbo papunta sa kanya. Lola, anong nangyayari? Pero hindi makapagsalita si Donna Ines. Idiniin niya ang papel sa dibdib at umiyak, nanginginig ang balikat. Sir, sa wakas, lumabas ang boses niya, nanginginig. Totoo ba to? Buong buo, sabi ni Ricardo, lumuhod sa tabi niya. At hindi ito limos, dagdag niya. Totoong trabaho to. Kailangan ko ng taong marunong magluto ng masarap at gusto kong bayaran kayo ng nararapat. Pero paano kung hindi ako sapat?
Bulong niya, paano kung hindi magustuhan ng mga empleyado ang niluluto ko? Magugustuhan nila. Walang pag-aalinlangang sabi ni Ricardo. Alam kong magugustuhan nila. Tumingin si Donna Ines sa kontrata tapos kay Ana na may luha na rin sa mga mata pero nakangiti. Magkakaroon na tayo ng kwarto? Mahinang tanong ng bata. Ngumiti si Ricardo. Oo, maliit pero sa inyo yon. May kama? May kama at mainit na kumot at kuryente at banyo na para sa inyo lang. Parang sumikat ang araw sa mukha ni Ana. Lola, narinig nyo, may sarili na tayong banyo. Doon na hindi na napigilan ni Donna Ines, umupo siya mismo sa lupa. Dumulas ang kontrata papunta sa kandungan niya at humagulgol. Umiyak siya na parang sa wakas, pinakawalan niya na ang lahat ng luha na matagal niyang kinikimkim. Yumakap si Ana sa kanya, umiiyak din, hindi man lubos naiintindihan, pero ramdam na ramdam kung gaano kalaki ang sandaling ito. Nakaluhod si Ricardo sa tabi nila, tahimik, naninikip ang lalamunan. Hindi siya nagsalita, nagantay lang siya. Sa wakas, nang makabawi na si Donna Ines ng hininga, tumingala siya kay Ricardo. Puno ng pasasalamat ang mga mata, pula at namamaga sa emosyon. Bakit? Mahina niyang tanong. Bakit mo ginagawa to para sa amin? Tumingin si Ricardo kay Ana. Mahigpit na nakakapit ang bata sa lola niya, basa pa rin ang pisngi sa luha at nakatitig sa kanya ang malalaking mata. Kasi 2 linggo na ang nakalipas, sabi niya, nanginginig ang boses. 6 na taong gulang na bata ang nag-alok sa akin ng kaisa-isang pagkain na meron siya. Huminto siya, nilulunok ang emosyon. Hindi niya ako kilala. Hindi niya alam kung magiging mabait ako o hindi, pero ibinigay niya pa rin. Napatingin siya sandali sa ibaba, saka bumalik ang tingin sa kanila. At sa sandaling iyon, mas marami siyang itinuro sa akin tungkol sa habag kaysa sa lahat ng leadership course na kinuha ko sa buong buhay ko. Marami ako, Donna Ines, marahan na sabi ni Ricardo. Maraming pera, maraming ginhawa, maraming bagay, pero may mas mahalagang bagay akong nakalimutan. Nakalimutan ko ang mga tao, mga totoong tao. At kayong dalawa, pinaalala niyo sa akin kung ano talaga ang mahalaga. Iniunat ni Donna Ines ang kamay at mahigpit na hinawakan ang kamay niya. Hinding-hindi namin tumililimutan, sir. Kailanman. Habang nabubuhay kami, maaalala namin ang ginawa mo. Ngumiti si Ricardo, kumikintab na ang mga mata sa emosyon. So, ho ba yan? Tatanggapin niyo ba ang trabaho? Isang basang tawa ang nakawala sa mga labi ni Donna Ines. Tinatanggap ko. Siyempre, tinatanggap ko. Itaas ang mga braso ni Ana, tumatalon sa tuwa. Magkakaroon na tayo ng bahay, totoong bahay. At doon mismo, sa ilalim ng maingay at maalikabok na overpass, napapalibutan ng semento, basura, at mundong matagal nang tumalikod sa kanila, nagyakapan silang tatlo. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman ni Ricardo na gumagawa siya ng bagay na tunay na mahalaga. Makalipas ang 3 buwan, ganap nang nagbago ang opisina ng kumpanya ni Ricardo sa Itaimbibi. Hindi dahil sa dekorasyon o mga kasangkapan, kundi dahil sa amoy. Araw-araw tuwing tanghali, napupuno ang hangin ng amoy ng lutong bahay. Malinamnam na beans, kaning buhaghag at sakto ang luto. Makatas na steak na may ginisang sibuyas. Collard greens na may bawang. Malutong na farofa. Preskong vinaigrette na may asim. At palagi may dessert, brigadeiro, leche flan, carrot cake, guava paste na may malinamnam na puting keso. Nahumaling ang mga empleyado. Noong unang araw, may ilang nakatingin sa bagong buffet sa kitchenette na nakataas ang kilay. Lutong bahay, luto ng sino, pero nang may unang kumagat at nagsabing, lasang-lasa to parang luto ni Mama, tapos na. Ngayon makalipas ang 3 buwan, hindi na nagsischedule ng meeting tuwing lunch. Walang nangahas na palampasin ang luto ni Donna Ines. At si Ana, araw-araw, gumigising siya ng 6:30 ng umaga.
Isinasuot niya ang bago niyang school uniform, asul na palda, puting blouse at ang backpack na binili ni Ricardo at naglalakad papunta sa bago niyang eskwelahan. 3 kanto lang ang layo. Umuuwing alas 4, puno ng homework ang notebook niya at kumikislap ang mga mata habang nagkukwento tungkol sa mga kaibigan niya, sina Lucia at Mariana. At tuwing hapon, walang palya, tinutulungan niya ang lola niya sa kusina, naghuhugas ng pinggan, nagpupunas ng counter, nagtatanong tungkol sa mga recipe. Ang maliit na kwarto sa likod ng opisina ay naging totoong tahanan. May kurtinang pink at puti na may polka dots. Si Ana mismo ang pumili. Nakadikit sa dingding ang mga drawing niya. Nakaayos ng maayos ang mga libro niya sa isang shelf na ipinakabit ni Ricardo. Pero higit sa lahat, napupuno ang lugar ng tawanan. Nagsimula ulit kumain si Ricardo ng tanghalian sa opisina. Noon, ang tanghalian niya ay palaging kasama ng business meetings. Tensyonado, minamadali, puro usapan ng deal at deadline. Ngayon, umuupo siya sa staff kitchen. Pinupuno ang plato ng parehong pagkain na kinakain ng lahat at nakikisalo sa mesa. Nakikitawa siya sa team niya. Bumabalik siya para sa pangalawang kuha, araw-araw. Isang Biyernes ng hapon habang inuubos ni Ricardo ang malinamnam na hiwa ng leche flan, lumitaw si Ana sa pintuan ng kusina. Hindi na siya yung kabadong batang nakilala niya noong mga nakaraang buwan. Maliit pa rin siya, payat pa rin, pero mas nagkalaman na. Mas bilog na ang pisngi, mas maliwanag ang mga mata, at ang ngiti niya ngayon ay parang permanente na. Ricardo, tawag niya mahiyain pero excited. Hi Ana, sabi niya, kinawayan siyang papasok. Lumapit si Ana, may itinatago sa likod. Gumawa ako ng something para sa inyo. Talaga, ano yon? Iniharap niya ang mga kamay niya at ipinakita ang isang maliit na pakete na binalot sa napkin, katulad noong unang araw. Nanikip ang dibdib ni Ricardo. Ano to? Tanong niya. Buksan niyo, sabi ni Ana, halos tumatalon sa tuwa. Dahan-dahan niya itong binuksan at sa loob ay isang maliit na lutong bahay na koksinha. Mainit pa, halatang ginawa ng may pag-aaruga. Tumingin si Ricardo kay Ana tulala. Ako mismo ang gumawa, proud na sabi ni Ana. Tinuruan ako ni Lola. Gusto ko po itong ibigay sa inyo bilang regalo para hindi niyo makalimutan. Nilunok ni Ricardo ang bigat sa lalamunan. Makalimutan ang alin? Itinagilid ni Ana ang ulo, yung paborito niyang munting kilos. Na minsan, ang pinakamagagandang bagay sa buhay nakatago sa ilalim ng kotse. Umakyat ang luha sa mga mata ni Ricardo bago pa niya mapigilan. Lumuhod siya at niyakap si Ana, mahigpit, puno ng lahat ng salitang hindi niya mahanap. Salamat Ana, bulong niya. Salamat Ama sa lahat. Kumapit si Ana ng mahigpit, nakapulupot ang maliliit niyang braso sa leeg niya. At nang maghiwalay sila, nakangiti pa rin siya, pero may tahimik na seryoso sa mga mata. Ricardo, pwede po ba akong magtanong? Siyempre. Bakit niyo kami tinulungan? Napahinto si Ricardo. Tanong iyon na dapat sagutin ng totoo. Huminga siya ng dahan-dahan at malalim. Kasi, Ana, tinulungan mo muna ako. Meron ako ng lahat pero parang hindi naman ako nabubuhay. Puno ang araw ko ng meeting, pressure, pera, pero hindi ko nakikita ang mga tao. Wala akong nararamdaman. Tapos bigla kang dumating. Ibinigay mo sa akin ang kaisa-isang pagkain na meron ka. Pinagkatiwalaan mo ako. At sa sandaling iyon, napagtanto kong kailangan kong magbago. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Ana. At dahil sa iyo, nagbago nga ako. At tapos dumating ka, marahan pang pagpapatuloy ni Ricardo. Isang munting batang wala halos kahit ano, pero pinili pa ring magbahagi ng kakaunti niyang meron. Doon ako natamaan. Naging makasarili ako. Kumakapit sa lahat, iniingatan para sa sarili, hindi ko man lang namamalayan. Tahimik na inunawa ni Ana ang mga salita niya. May ekspresyong mas matanda pa sa edad niya. So, nakatulong din po ako sa inyo, mahinang tanong niya.
Ngumiti si Ricardo at sa pagkakataong ito, malayang tumulo ang luha niya. Hindi lang basta nakatulong, Ana, iniligtas mo ako. Ikaw at ang lola mo, iniligtas niyo ang buhay ko. Nagliwanag ang mukha ni Ana, yung napakaganda at nakakainit na ngiti na tila nagpapaliwanag sa buong silid. Di tabla na tayo, di ba? Iniligtas niyo kami, iniligtas namin kayo. Tumango si Ricardo, nanginginig ang boses. Oo, tabla na tayo. Kumaway si Ana at mabilis na tumakbo pabalik sa kusina. Iniwan si Ricardo. Nakaupo mag-isa, hawak ang maliit na koksinha na para bang ginto. At para sa kanya ginto ngayon dahil hindi lang ito koksinha, isa itong simbolo. Isang paalala na kahit ang pinakamaliit na kabaitan ay kayang baguhin ng lahat, na ang tunay na pagkamapagbigay ay hindi nasusukat sa dami ng ibinibigay mo, kundi sa kagustuhan mong magbigay kahit halos wala ka na. Na minsan, ang mga taong inaakala nating tinutulungan, sila pala ang nagtuturo sa atin kung paano tunay na mabuhay. Kumagat si Ricardo sa koksinha, mainit pa. Sakto ang timpla, puno ng pagmamahal. Pumikit siya at hinayaang tumimo ang lasa, hindi lang sa dila niya, kundi sa dibdib, sa isip, sa kaluluwa. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi na siya nag-iisip tungkol sa meetings, deadlines o kita. Iniisip niya si Ana, nakapulupot na may hawak na libro sa munting kwarto niyang may pink na kurtina. Si Donna Ines na mahina ang humming habang nagluluto. Ang tawanan na umaalingaw-ngaw sa opisina niya na dati malamig, ngayon ay puno ng init. Akala niya siya ang nagliligtas sa kanila, pero sa totoo lang, sila ang nagligtas sa kanya. Makalipas ang 6 na buwan, nagbago ang opisina, hindi lang sa pagkain, kundi sa diwa ng lugar. May mural na ngayon sa bungad. Sa larawan, nakangiti si Ricardo katabi sina Donna Ines at Ana sa harap ng kusina ng opisina. Sa ibaba nito may plaka na may nakasulat, "Ang pinakamagagandang bagay sa buhay ay nagsisimula sa isang simpleng kilos." Nag-iba ang kultura ng kumpanya, nagbago ang mga tao. May mga empleyadong nagsimulang magbaon ng extra para maibahagi sa pamilya. May iba namang palihim na nagbabayad ng pagkain ng kasamahan nila kapag dumaraan ito sa mabigat na panahon. Mas maraming kabaitan, mas maraming pag-unawa, mas maraming pagkatao, at nagsimula ang lahat sa isang maliit na koksinha na itinago sa ilalim ng kotse. Minsan bumabalik pa rin si Ricardo sa parking lot ng mall, at tuwing may makikita siyang batang palaboy doon, humihinto siya. Tinatanong niya ang pangalan, nakikinig siya, nag-aalok siya ng tulong. Dahil ngayon, naiintindihan na niya, pwede kang gumugol ng buong buhay sa pag-iipon ng mga bagay at manatiling walang laman ang pakiramdam. O pwede kang magbahagi kahit maliit lang ang meron ka at makuha ang lahat. At ikaw? Kailan ka huling huminto para silipin ang ilalim ng sarili mong kotse? Ilang Ana na ang lumampas sa'yo, hindi mo man lang napansin. Ilang munting kabutihan na ang binalewala mo. Dahil masyado kang abala, minsan ang pinakamalaking kayamanan ay hindi matatagpuan sa bank account. Matatagpuan ito sa ngiti ng isang bata. Isang batang naniwalang karapat-dapat ka sa kalahati ng kaisa-isang pagkain na meron siya.